Sa wakas ay nagpakita si Goku matapos ang kanyang pagkawala, ang kanyang katawan ay kumikislap na may aurang sumasalamin sa kapangyarihang ganap niyang nabawi matapos lumabas mula sa Super Dragon Balls. Nakatayo ang mga kaibigan sa pagkabigla, hindi makapaniwala na ang taong inakala nilang namatay ay bumalik. Humakbang si Goku papalapit sa kanyang mga kaibigan, hawak ang isang pilak na Dragon Ball sa kanyang kamay na nagdulot ng kalituhan sa lahat. Itinaas ni Gohan ang kanyang ulo sa pagkabigla. Ama, nasaan ka sa lahat ng panahong ito? Hindi agad sumagot si Goku. Sa halip, ngumiti siya at kalmadong iniabot ang pilak na sphere kay Gohan. Sa sandaling nahawakan niya ito, naramdaman ng kamay ni Gohan ang init at panibagong enerhiya, at ang kanyang naputol na braso ay bumalik sa dati nitong anyo. Sinabi niya sa pagkabigla, ano itong kapangyarihan at ginhawang pumupuno sa aking katawan? Sumagot si Goku sa kalmadong tinig. Pasensya na sa aking pagdating ng huli, ngunit hindi na sayang ang aking pagkaantala. Nabawi ko ang aking orihinal na katawan at pinagsama ang dalisay na kapangyarihan ng Dragon Balls sa dalisay na espiritu ng aking munting anak. Tungkol naman sa Super Dragon Balls, muli na silang na-activate, natapos na ang sumpa, at ang espiritu ni Zalama ay nasa loob na nila, wala ng pisikal na katawan. Nag-alinlangan si Gohan at nagsabi, ibig sabihin ba nito ay maaari na tayong muling humiling? Ang isipan ni Vegeta ay kontrolado at marami ng inosente ang namatay. Sumagot si Goku, maaari na tayong humiling, ngunit hindi na tulad ng dati. Muling isinilang ang Dragon Balls. Nabawi nila ang mga batas kung paano sila unang nilikha. Lahat ay kailangang bayaran bilang kapalit. Ang layunin ko ngayon ay ibalik muna si Zalama. Ngunit kapalit nito, may isang tao rito na kailangang mag-alay ng kanyang buhay upang siya ay makabalik. Nalito ang mga kaibigan sa narinig, at may isa sa kanila ang nagsabi sa nanginginig na tinig, at kaninong buhay ang balak mong ipalit para kay Zalama, Goku? Hindi sumagot si Goku, kundi tumingin pataas sa mapanlinlang na ina ng mga anghel. Pagkatapos ay bumulong siya. Matitikman mo ang hustisyang hindi mo kailanman nakilala, at hindi ko hahayaang malipol ang kawalang malay. Binabasag ni Vegeta ang katahimikan at ngumisi ng mapanukso. Saan ka nakatingin, Kakarot? Mukhang hindi mo pa rin nauunawaan kung sino ang tunay mong kalaban dito. Kalmadong sumagot si Goku, Vegeta, alam kong hindi malaya ang iyong isipan ngayon at mas delikado ka dahil doon kaysa sa sinumang nakalaban ko. Pero tandaan mo ito, anumang galaw mo ay sasagutin ng puwersang hindi mo kayang labanan. Walang babala, sumugod si Goku sa napakabilis na bilis, dumaan kay Vegeta at nag-iwan ng marka sa kanyang pisngi dahil sa tindi ng bilis. Gayunpaman, umiti si Vegeta. Sa mismong sandaling iyon, direkta nang tinarget ni Goku ang ina ng mga anghel sa hindi inaasahang bilis. Siya ang pangunahing target. Agad na ikinuyom ng Reyna ang kanyang kamao, ngunit ang kanyang suntok ay walang-wala kumpara sa kapangyarihan ni Goku. Hinawakan siya ni Goku gamit ang isang kamay at tinitigan siya ng matalim. Naisip mo na ba, mula pa noong milyon-milyong taon ang nakalipas, na may darating na maglalantad ng iyong katotohanan? Ikaw na taksil. Ang pagiging makasarili mo ang dahilan ng pagkamatay ng aking pamilya. Ikaw at ang mga anak mong sumunod sa iyo ay magbabayad ng kapalit. Ang mga anak ng mga anghel, wasak sa pagkabigla, ay napatitig sa eksena ng hindi makapaniwala. May ilan na nawalan ng kakayahang huminga, habang ang iba ay halos hindi makayanan ang sakit ng pagkawala. Dahan-dahang itinaas ni Goku ang kanyang kabilang kamay, itinutuon ang enerhiya diretso sa mukha ng Reyna, habang mahigpit na hawak ang kanyang kabilang braso sa lakas na hindi siya makakatakas. Nakasulat sa kanyang mukha ang pagkabigla, kawalan ng magawa at hindi paniniwala. Malamig na sinabi ni Goku, linisin ko muna ang iyong mukha ngayon dahil labis na itong nadungisan ng pagiging makasarili at kasamaan. Sa isang iglap, pinakawalan ni Goku ang isang mapanirang puting energy blast diretso sa kanyang mukha. Ang pag-atake ay yumanig sa lahat. Nakatitig ang lahat sa pagkabigla at katahimikan, hindi maunawaan ang lawak ng bagong kapangyarihan ni Goku. Bumagsak sa kanyang mga tuhod ang kataas-taasang Reyna, ang dugo at mga sugat ay lubusang puminsala sa kanyang mukha. Ngunit kakaiba, isang tusong ngiti ang unti-unting lumitaw sa kanyang mga labi, na para bang inaasahan niya ang lahat ng nangyari. Humakbang si Goku papalapit sa kanya, isa-isa, hanggang sa 1 metro na lamang ang pagitan nila. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay upang umatake, sinasabing, panahon na para tapusin ka, at ang iyong mga anak ay haharap din sa parehong kapalaran. Ngumiti siya at sumagot, maaaring iniisip mo, Goku, na nasa huling yugto ka na ng iyong misyon, ngunit marami ka pang dapat maunawaan. Bigla, nang walang nakapansin, isang maningning na enerhiya ang sumugod ng napakabilis patungo kay Goku at tinamaan siya ng isang energy sword. Ang pagkabigla ay napakatindi.
Si Vegeta iyon, gamit ang isa sa kanyang mga bagong teknik. Sumigaw si Goku sa galit, Vegeta. Ano ang ginagawa mo? Kailangan mong maunawaan ang tunay mong landas. Nanukso si Vegeta. At may mas mabuti pa ba kaysa talunin ka, Kakarot? Iyon na ang naging landas ko mula pa sa unang pagkikita natin. Kasabay nito, sinamantala ng kataas-taasang reyna ang pagkakataon, at ang kanyang mukha ay bumalik sa dati, na para bang hindi kailanman nasugatan. Itinaas niya ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng isang nakatagong liwanag, at itinuon sa pilak na Super Dragon Balls. Mahinahon ngunit may bigat niyang ibinulong, naiintindihan ko na ngayon. Nasa loob pa rin ng mga sphere na ito si Zalama, at binabalak ni Goku na ilabas siya. Ngunit, itinaas niya ang kanyang kamay. Ang singsing na dati nang nagkulong sa pari ay itinuro niya sa mga sphere. Pagkatapos ay lumitaw ang isang kakaibang uso, mabilis na kumalat sa Dragon Balls at nilamon ang mga ito ng kadiliman. Naging mabigat ang hangin at nakakasakal, at ang dalisay na enerhiya ng mga pilak na sphere ay naging nakamamatay na itim na kadiliman. Naramdaman ni Goku ang matinding galit at malakas na sumigaw. Lintik! Ano iyon? Malamig siyang sumagot habang nakatingin sa singsing. Narito ang kapangyarihan ng pari. Ikinulong ko siya rito noon dahil ang bahagi ng sumpa ay nakaapekto sa kanya matapos siyang tamaan ng sinumpang Zeno, ngunit kung minsan, nagiging kapaki-pakinabang ang mga ganitong bagay. Isa sa mga kaibigan ang sumigaw sa pagkabigla, imposible. Ibig sabihin, nahawa muli ng sumpa ang mga sphere at hindi na sila magagamit. Sa sandaling iyon, lalo pang pinataas ni Vegeta ang presyon kay Goku. Nagsimulang bumaon ang espada sa kanyang balat. Lumipas ang tensyonadong sandali hanggang sumigaw si Goku, Vegeta, kung ganito ka sa akin, wala na akong pipigilan laban sa iyo. Diin ang itinulak ni Goku ang espada habang sumisigaw sa galit hanggang sa ang energy blade ay biglang nadurog sa maliliit na piraso sa isang iglap. Agad na umatake si Vegeta kay Goku ng isang suntok na pumigil sa kanya na makialam at huli na ang lahat. Biglang naglaho ang kataas-taasang reyna nang walang paliwanag patungo sa hindi kilalang lugar. Hinarang ni Goku ang atake. Pagkatapos, biglang humiti si Vegeta na para bang ang lahat ng nangyari ay isa lamang simpleng pag-iinit. Kung ganoon, magandang pagsubok iyon, Kakarot. Pero paano kung itaas pa natin ang antas ng laban? Gawin nating mas kapanapanabik. Dahan-dahan niyang iniunat ang kanyang kamay at isang bagong sandatang enerhiya ang nabuo, mas matalas, mas siksi. Pagkatapos ay sinabi niya, sa pagkakataong ito, hahayaan kong ang sandatang ito ang gumawa ng trabaho nito habang tunay kong ini-enjoy ang pakikipaglaban sa iyo. Hindi sumagot si Goku. Sandali siyang lumingon sa kanyang mga kaibigan at tumigil ang kanyang tingin kay Whis. Si Goku, malinaw at matalim ang tinig. Whis, tipunin mo ang lahat ng Supreme Kai. Gamitin mo ang sphere. Linisin ninyo ang Super Dragon Balls habang tinatapos ko ito. Hindi man detalyado ang mga salita, sapat iyon para maunawaan ni Whis. Sa susunod na sandali, pinakawala ni Vegeta ang sandata. Sumugod ito na parang baluktot na kidlat. Agad na kumilo si Goku at dumaan ang sandata sa lugar kung saan siya naroon ilang bahagi lang ng segundo ang nakalipas. Ngunit wala siyang pagkakataong makabawi. Direktang sumugod si Vegeta. Nagbanggaan ang kanilang mga kamao sa himpapawid at isang napakalakas na shockwave ang sumabog, yumanig sa buong pag-iral. Nagsimula ang tunggalian. Sunod-sunod na hampas, nagbabangga ang enerhiya at agarang paggalaw mula sa isang punto patungo sa iba pa. At sa gitna ng kabaliwang ito, ang sandata ay kumilos ng kusa. Hindi ito basta isang projectile, kundi isang nilalang na lumalaban. Gumagalaw ito sa pagitan nila, pinuputol ang distansya, at tinatarget si Goku ng may nakakatakot na katumpakan. Iniwasan ni Goku ang isang atake ni Vegeta sa kayumuko upang hindi matinag ng sandata. Isa sa mga kaibigan ay bumulong sa nanginginig na tinig, Diyos ko, kabaliwan na ito. Lumampas na ang kapangyarihan ni Goku sa lahat ng inaasahan natin. Nilalabanan niya si Vegeta na tumalo sa fusion ni Gohan at Whis at sabay pang iniiwasan ang sandatang iyon. Biglang tumigil si Vegeta at huminto ang sandata sa tabi niya. Sa sandaling iyon, may napansin si Goku. Hindi sinasaktan ng sandata si Vegeta. Kahit dumaan ito malapit sa kanyang katawan, hindi siya tinatamaan. Ngumiti si Vegeta na pagtantong naunawaan na ni Goku. Doblehin natin ang bilis, Kakarot. Sa isang iglap, pinakawalan niya ang sandata patungo kay Goku. Ngunit sa pagkakataong ito, mas lalong lumakas ang bilis nito, diretso sa ulo ni Goku. Bumagal ang oras. Pagkatapos, kumilos ang kanyang katawan at nawala siya ng mas mabilis pa sa isang kisap mata bago tumama ang atake. Naiwasan niya sa huling sandali ang pag-atake.
Ngunit iyon mismo ang sandaling hinihintay ni Vegeta. Bigla siyang lumitaw sa tabi ni Goku at sinamantala ang pagkakataon. Bumagsak si Goku, nanginginig ang katawan sa lakas ng mga suntok, ngunit dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo habang papalapit si Vegeta. Hindi tumayo si Goku. Sa halip, nagsalita siya sa matalim at emosyonal na tinig. Vegeta, alalahanin mo ang sarili mo bago ang lahat ng ito, bago ang kontrol, bago nila ninakaw ang puso mo. Nakalimutan mo na ba kung sino ka? Kung sino tayo? Saglit na tumigil si Vegeta, tila tinatanggap ang mga salita, ngunit pagkatapos ay tumawa siya ng malamig. Malalaman ko kung sino ako kapag binura kita, Kakarot. Ibinagsak ni Vegeta ang sandata, saka biglang idiniin si Goku pababa. Lumaban si Goku, ngunit alam niya kung ano ang ginagawa nito. Ang kanilang mga kaibigan sa paligid ay naguguluhan, at ang asawa at anak ni Vegeta ay hindi makayanan ang kanyang kalupitan. Sinabi ni Gohan, mukhang may itinatago pa ang aking ama. Pakiramdam ko kaya niyang tapusin ito, ngunit pinapatagal niya. Lalong pinatindi ni Vegeta ang presyon, at lumaban si Goku ng buong lakas hanggang sa sumigaw siya. Vegeta, nakalimutan mo na ba kung ano ang ibig sabihin ng maging prinsipe? Protektahan ang mga mahal mo. Hindi kailanman tatanggapin ng iyong ama na ikaw ay maging isang kasangkapan lamang. Tumigil ka bago mo sirain ang lahat ng may halaga. Sa sandaling iyon, umangat ang sandata palayo kay Goku. Biglang nakaramdam si Vegeta ng matalim na sakit sa kanyang ulo. Huminto siya, hinawakan ito at nagbukas ang kanyang mga mata sa katotohanan. Isang bagay na nagbabalik ng alaala mula sa nakaraan. Naunawaan ni Goku na nananatili pa rin sa isipan ni Vegeta ang mga alaala ng nakaraan. Nagpatuloy siya, ang Dominion ay hindi ka ililigtas, Vegeta, pero ang puso ng pamilya, ang pride na minana mo, nandyan pa rin sa loob mo. Alalahanin mo iyon at ibalik natin ang balanse. Natigilan si Vegeta at bumulong sa sarili, lintik, ano ba ang nangyayari? Sa sandaling iyon, ang nakamamatay na sandatang kanyang pinakawalan ay biglang tumagos sa likuran ni Vegeta. Nayanig ang lahat sa pangyayari. Sumigaw si Goku at itinaas ang kanyang kamay, ngunit siya mismo ay natigilan. Naglaho ang anyo ng kontrol kay Vegeta, at ang simbolong kumakatawan sa kanyang pagkaalipin ay nawala. Walang nakaintindi sa nangyari maliban kay Goku. Napagtanto niya na nabawi ni Vegeta ang bahagi ng kanyang kamalayan at dahil doon ay naging mahina siya sa sandatang lumulutang sa paligid. Matapos bumagsak si Vegeta, dumating ang lahat ng Supreme Kais matapos ang tawag ni Whis, handang tumulong sa paglilinis ng Dragon Balls na lubos ng nadumisan ang pinakadiwa. Lumapit si Goku at nagsalita, makinig kayong mabuti. Si Vegeta ay magiging maayos kung gagamitin ninyo ang sphere na ibinigay ko sa iyo, Gohan. Hinding-hindi ko siya intensyong saktan. Kung gusto ko sana, hindi ko lang gagamitin ang 30% ng aking kapangyarihan laban sa kanya. Nabigla ang lahat ng marinig na si Goku ay matagal na palang nagpipigil at hindi seryosong lumalaban. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, kailangan ninyong linisin ang Super Dragon Balls. Gamit ang maliit na sphere na iyon, kailangan kong tapusin ang buhay ng Reyna upang maibalik natin si Zalama. Ang pagbabalik ni Zalama ang pundasyon ng pagbalik ng balanse, at gagawin ko ang imposible para mangyari iyon kahit pa hindi na ako makabalik ng buhay. Tumingin sa kanya ang lahat ng may pag-aalala, kalungkutan at takot. Hindi ito basta misyon lamang, kundi isang labanan ng buhay at kamatayan. Alam nilang pupunta si Goku sa lugar na hindi pa kailanman narating ni Numan kahit ng mga anak ng ina ng mga anghel. Ngunit wala silang ideya kung saan nagpunta ang kanilang ina. Sa isang malayong lugar, napakalayo, sa banal na palasyo, sa wakas ay dumating si Goku. Ang lugar ay kakaiba at tahimik, ngunit po ng madilim at nakatagong enerhiya. Tinitigan ni Goku ang napakalaking tarangkahan. Hindi ito ordinaryong tarangkahan. Para bang ito ay buhay, tumitibok. Humakbang si Goku nang walang pag-aalinlangan at sinabi, kahit sa sarili mong teritoryo, babagsak ka. Ang lugar na ito ang sasaksi sa aking paghihiganti. Pumasok si Goku sa tarangkahan at naglaho sa isang hindi kilalang mundo. Sa mismong sandaling iyon, ginamit ng mga Supremica ay ang maliit na sphere, ang naglalaman ng dalisay na kapangyarihan ng Dragon Balls, na pinagsama sa espiritu ng bagong silang na anak ni Goku, at sinimulan ang kanilang ritual ng may katumpakan. Nagsimulang dumaloy ang dalisay na enerhiya sa sphere, nagtipon sa paligid ng Super Dragon Balls, upang linisin ang sumpang kumapit sa kanila. Pinagmamasdan ng mga kaibigan si Vegeta mula sa malayo. Gumaling na siya, ngunit wala nang nangahas na lumapit sa kanya dahil sa tindi ng kanyang galit. Sinabi niya sa sarili, isinusumpa ko ang sarili ko. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Hindi ko patatawarin ang sarili ko. Isa lamang akong kasangkapan at winasak ko ang aking pamilya.
Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa kanyang asawa, saka sa kanyang anak, at sinabi sa sarili, pasensya na. Pasensya na kung natakot ko kayo. Pasensya na kung nasaktan ko ang inyong mga puso. Bulma, Bula, hindi ninyo karapat-dapat ang isang malupit, mayabang, at mahinang lalaking tulad ko. Gagawin ko ang dapat gawin. Pagkatapos, bigla, nang walang babala, sumugod si Vegeta sa bilis na hindi masukat at nabigla ang lahat sa kanyang galaw. Saan siya nagpunta? Isa pa ang nanginig at nagsabi, huwag mong sabihing papunta siya sa sentro ng labanan kay Goku. Sa sandaling iyon, isa sa mga Supremica ay ang agad na humakbang pasulong at bumuo ng isang energy sphere kung saan nahuli niya ang enerhiya ni Vegeta upang matunton ang kanyang landas. Alam ni Vegeta ang eksaktong lokasyon ng Reyna. Marahil siya lamang sa atin ang nakakaalala kung nasaan siya. Dati siyang sinanay sa ilalim ng kanyang kontrol. Nalito ang mga kaibigan. Lahat sila ay nababagabag ng iisang tanong. Ano ang balak gawin ni Vegeta? Habang nasa kanyang paglalakbay, nagbulong si Vegeta. Buwisit! Malaki ang ibinagsak ng lakas ko. Pinaglaruan niya ang isip ko at sa antas ko ngayon, kakailanganin ko ng oras para makarating. Pero lahat ng sakit, lahat ng nawala, ako ang sasalo ng kabayaran. Papunta na ako. Sa sandaling iyon, biglang natagpuan ni Goku ang sarili sa isang kakaibang lugar, iba sa anumang naranasan niya, na para bang tumigil ang oras. Sa harap niya, naghihintay ang kataas-taasang Reyna, kalmado, habang sinasabi, hinahangaan ko ang iyong tapang, Goku. Ganito kalaki ang tiwala mo sa sarili mo sa isang lugar na hindi mo man lang kilala? Sandaling tumigil si Goku, ang kanyang mga mata ay sinusuri ang bawat sulok. Pagkatapos ay sinabi niya, ang tapang na walang karunungan ay walang mararating, at narito ako upang patunayan iyon. Sumagot ang kataas-taasang Reyna, oh, napakagaling na karunungan, Goku, ngunit ang karunungan lamang ay hindi ka maililigtas sa haharapin mo. Bigla, inilabas ng Reyna ang kanyang mahahaba at matutulis na kuko at sumugod sa napakabilis na bilis, ngunit iniwasan ni Goku ang atake sa isang eksaktong hakbang, na para bang natutunan ng kanyang katawan basahin ang bilis ng kalaban bago pa ito makarating. Agad niyang sinamantala ang sandali at nagpakawala ng malakas na sipa sa kanyang tiyan, mas mabilis pa kaysa sa kanyang depensa. Malakas ang tama, ngunit muling lumitaw ang ngiti sa kanyang mukha, at sinabi niya, iyan ang gusto ko. Ipakita mo sa akin ang lahat ng kaya mo, Goku. Gusto ko pa. Ano man ang ginagawa mo ngayon, gusto kong doblehin mo pa. Naisip ni Goku sa sarili, kailangan kong samantalahin ang pagkakataong ito. Hindi pa ganap ang kapangyarihan ng Dragon Ball sa loob ko. Bawat galaw, bawat suntok, kailangang kalkulado. Pagkatapos, sumugod si Goku at nagsimula ang direktang sagupaan laban sa Reyna. Isang matinding laban ng lakas, bilis at husay. Bawat galaw nila ay yumanig sa buong lugar. Sa kabilang panig, natapos na ng mga Supremica ay ang paglilinis ng Super Dragon Balls. Nakatayo ang mga kaibigan sa paghanga, sinusundan ng kanilang mga mata ang bawat galaw sa loob ng Energy Sphere, nakatuon lahat sa ginagawa ni Vegeta. Maliban kay Whis. Nakatayo siya ng hiwalay sa iba, tahimik, nakatitig ng malalim sa malayo. Pagkatapos ay nagsalita siya sa mahinang tinig, hindi ako mananatiling walang ginagawa. Makikialam din ako. Isa sa mga Supremica ay ang napalingon sa kanya sa pagkabigla. Ano ang ibig mong sabihin, Whis? Ikaw na lamang ang natitirang hindi nasaktan sa inyong magkakapatid. Ilalagay mo sa panganib ang mismong kaluluwa mo. Sumagot si Whis. Hindi ako kikilos ng mag-isa. Matagal ko nang pinag-isipan ito, ngunit kailangan nang magpasya ngayon. Pagsasanib kay Beerus. Kailangan itong mangyari kahit napakapanganib ng kahihinatnan, kahit ipinagbabawal. Marami pang itinatago ang aking ina. Nabigla si Beerus. Pagsasanib? Lubos mo bang naunawaan ang sinasabi mo? Iyan ang pinakamalaking kasalanang maaari nating gawin. Ngunit sumagot si Whis, alalahanin mo ang balanse. Para sa lahat, iyon ang pinakamahalaga ngayon. Bumagsak ang katahimikan. Tumingin si Whis sa Supreme Kai na naunawaan kung ano ang dapat niyang gawin. Sa kabilang dimensyon, nagsimulang sumigaw si Goku, hinahatak paloob ng galit, kapangyarihan at pagkamangha ng sabay-sabay. Biglang lumitaw muli ang dragon na si Shenron, ngunit sa pagkakataong ito ay nagliliwanag sa puting liwanag. Tumaas ang tinig ni Goku, ito na ang iyong wakas. Ilalabas ko ang lahat. Sa mismong sandaling iyon, nagsimulang magtipon ang kataas-taasang Reyna ng kanyang sukdulang enerhiya at sabay nilang pinakawalan ang kanilang mga pag-atake. Naglabas si Goku ng isang puting sinag ng dalisay na liwanag, kinonsentra sa isang suntok na nag-ipon ng kapangyarihan ng Dragon Balls. Ang sumunod ay isang napakalaking pagsabog na nilamon ang lahat.
Marahas na yumanig ang banal na palasyo, ang mga hadlang na bumabalot sa dimensyon ay tuluyang nabasag at gumuho ang lahat. Habang humuhupa ang liwanag at humupa ang alikabok at mga guho, bumagsak sa lupa ang kataas-taasang reyna. Malinaw ang pinsala sa kanyang anyo. Nakatayo pa rin si Goku, ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Kailangan pa niya ang huling hakbang. Mahinang bumulong si Goku, ito na ang katapusan. Wala nang matitirang bakas mo matapos ang araw na ito. Itinaas niya ang kanyang kamay. Nakabagsak sa lupa ang kataas-taasang reyna, putol-putol at hindi pantay ang kanyang paghinga, ngunit may pumigil kay Goku. Hindi iyon enerhiya. Hindi iyon isang malinaw na panlilinlang. Isang luha iyon. Ang mga matang kanina'y punang pagmamataas ay ngayon nanginginig sa ibang bagay, isang bagay na hindi niya inaasahan. Lumabas ang kanyang tinig na basag. Goku, sa tingin mo ba ipinanganak akong ganito? Naginusto ko ang pagkawasak na ito. Nanatili siyang tahimik, nakatingin. Nagpatuloy siya, hirap sa pagsasalita dahil sa sakit. May mga anak ako, isang mundo, isang pamilya. Kapayapaan lang ang nais ko para sa kanila. Lahat ng ginawa ko, lahat ng digmaan, lahat ng kalupitan, ay para lumikha ng hinaharap na walang makakasira. Ngunit isa-isa silang nawala at nagpatuloy akong lumaban para sa isang alaala na wala na. Itinaas niya ang kanyang mga mata sa kanya, isang tinging wala ng banta. Lumalaban ka para sa mga mahal mo, hindi ba? Hihinto ka ba kung kailangan mong pumili sa pagitan ng iyong prinsipyo at ng buhay ng iyong pamilya? Sabihin mo sa akin, Goku, mananatili ka bang bayani o magiging katulad kita? Bahagyang ibinaba ni Goku ang kanyang enerhiya nang hindi niya namamalayan. Sinabi niya, naiintindihan ko ang sakit, pero hindi nito pinapahintulutan ang pagyurak sa mga inosente, lalo na si Zalama. Ipiniit niya ang kanyang mga mata at sinabi, handa akong isakripisyo ang sarili ko para sa espiritu ni Zalama. Kung iyon ang magtitiyak sa kaligtasan ng aking mga anak. Sandaling lumaki ang mga mata ni Goku. Iyon ang layunin niya mula pa sa simula. Mahinang bumulong siya, ayoko na ng kontrol. Kunin mo ang tagumpay. Kunin mo ang ipinunta mo rito. Tapusin mo na ito nang wala ng dugo. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa lugar. Bahagyang lumingon si Goku at sinabi sa malalim na tinig, kung totoo ang sinasabi mo, lumayo ka sa pamilya ko, sa mundo ko, at huwag ka nang lalapit pa sa Dragon Balls. Aalis na ako ngayon, ngunit kung niloko mo ako. Hindi niya natapos ang salita. Sa isang mabilis na iglap, itinaas niya ang kanyang kamay. Isang manipis na hibla ng enerhiya ang sumiklab at pumulupot sa puso ni Goku. Biglang nanigas ang kanyang katawan. Lumaki ang kanyang mga mata. Para bang may tumatago sa kanyang kaloob-looban, mahigpit na hinahawakan ang mismong tibok ng kanyang puso. Dahan-dahang tumayo ang reyna. Nawala ang pagkabagsak sa kanyang mukha. Natuyo ang mga luha. Bumagsak ka na, Goku. Bawat salita, bawat luha ay isa pang hiblang pumupulupot sa iyo. Malakas ka, ngunit ang emosyon mo ang kahinaan mo. Nanginginig ang kanyang katawan habang marahas niyang hinihigpitan ang hawak sa puso ni Goku. Sumigaw si Goku nang walang tigil hanggang sa mawala ang kanyang anyo. Sumigaw siya sa tinig na pumunit sa hangin. Isinusumpa kita, tusong mangkukulam. Ipinapangako ko, lalo lamang dadami ang pagdurusa mo. Umiti ang reyna at sinabi niya, sa tingin mo ba mabibigyan ka pa ng pagkakataon para dyan? Nag-ipon siya ng enerhiya sa kanyang kamao, saka sinabi, ang katapusan mo na. Sa sandaling pinakawalan niya ang atake, sumabog ang liwanag sa buong lugar. Biglang natagpuan ni Goku ang kanyang sarili na inilipat palayo sa target. Pagod na pagod ang kanyang katawan, ngunit ang nakita niya ay nakakagulat. Si Vegeta ang pumagitna para sa kanya. Tiniis ng katawan nito ang tama, naging buhay na panangga sa pagitan niya at ng enerhiya ng reyna. Bumagsak si Vegeta, wala ng lakas. Napakalakas ng pinsala. Sa gulat, sinabi ni Goku, Vegeta, ano ang ginawa mo? Bakit ka pumagitna? Mahinang sumagot si Vegeta sa tinig na halos putol-putol, kakarot, ginagawa ko ito sa tanging paraan na alam kong makakamit ko ang kapayapaan. Ang nilalang na ito ay kinontrol ang emosyon mo, tulad ng pagkontrol niya sa isip ko. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag naaalala kong winasak ko ang lahat. Ikaw lamang ang may hawak ng susi sa kapangyarihan ng Super Dragon Balls. Gamitin mo ang aking espiritu at ibalik si Zalama. Lumapit si Goku kay Vegeta. Sa nanginginig at nag-aalangan na tinig, sinabi niya, hindi ko gagawin iyan. Mas mahalaga ang buhay mo. Kung hindi, matagal ko nang natapos ang buhay mo noong nagbabanta ka sa lahat. Sumagot si Vegeta, wag mo na akong pahirapan pa, kakarot. Ang sakit na mabuhay habang naaalala ko ang ginawa ko kay Trunks ay mas masahol pa.
Ngayon na nalinis na ang Dragon Balls, kung kailangan ng isang espiritu para maibalik ang isa pa, gamitin mo ang akin, Kakarot. Wala na akong silbi ngayon. Kunin mo ang buhay ko at ibalik si Zalama ngayon. Pumikit si Goku. Hindi ko ito gusto, ngunit wala nang ibang pagpipilian. Sumagot siya, ang pagkawala ng iyong espiritu, Vegeta, ay maaaring magdulot ng iyong walang hanggang pagwawakas, ngunit hahanap ako ng paraan, kahit anong mangyari, kahit pa kailangang isakripisyo ko ang sarili kong buhay para maibalik ka. Iniunat ni Goku ang kanyang mga kamay patungo sa katawan ni Vegeta, habang isinuko niya ang sarili. Sa isang sandali, naglaho ang kanyang katawan na nag-iwan ng mabigat na katahimikan at kalungkutan. Hindi tumigil ang mga luha ni Goku, ang kanyang puso ay puno ng bigat ng damdamin at dalamhati, ngunit alam niyang kinakailangan ang sakripisyo, at nagsimula na ang kanyang landas ng paghihiganti. Tumayo ang kataas-taasang reyna matapos makita ang lahat, ngunit nanatili pa rin ang determinasyon sa kanyang mukha. Mukhang hindi pa tapos ang ating paglalakbay. Sana handa ka na ngayon. Tingnan natin kung paano mo tatapusin ang larong ito. Sa sandaling iyon, nagsimulang magtipon ang liwanag sa paligid at umangat ang isang makinang na aura. Bigla, isang sagradong at maringal na nilalang ang lumitaw, napapalibutan ng kamanghamanghang puti at gintong aura ng enerhiya. Tumaas ang kanyang tinig, malalim at malinaw. Ako ang magtatapos sa kalokohang ito. Hindi ko hahayaang magpatuloy ang pagkawasak na ito, walang awa na nilalang. Hindi pa natutuyo ang mga luha ng mga kaibigan mula sa sakripisyo ni Vegeta, at habang pinagmamasdan ng lahat ang nangyayari, may isang hindi inaasahang pangyayari. Biglang lumitaw si Zalama, makapangyarihan at maringal. Matapos ialay ni Vegeta ang kanyang espiritu, ginamit ng Kaioshin ang sagradong enerhiya upang ibalik si Zalama, ayon sa batas ng Dragon Balls na bumalik na sa orihinal nitong kalagayan. Humakbang si Zalama sa harap ng lahat, habang ang lahat ay napapamangha sa kanyang anyo at sa kapangyarihang dumadaloy mula sa kanya. Umabot ang kanyang tinig sa lahat ng naroroon. Bumalik na ako. Walang mawawala. Walang masasayang.